Hello po, magandang tanghali. Ayan. Hindi pa siya tapos, malapit na, pero kuhanan ko lang po ng video na ito kasi ongoing pa po yung aming paghihilamos o retouching. Tapos yung mga kalat andito pa kasi naglilinis. Sa amin po, once na nagpa-renovate po kayo ng bahay, pati po yung paglilinis, sa amin na po yan. So, ito po, final linis. Bibili kami ng sako para po maisako na po lahat ng mga basura para pag dumaan po yung truck, hahakutin na lang. Kasi pag ganyan pong mga tambak-tambak at hindi nakasako, hindi po yan nila kinukuha. So, since patapos na para isang linisan na lang, isang ligpitan na lang, ayan po. So guys, ang maganda po sa stand niya, in fairness, kasi kailangan mo lang po ng may permit. Although, sasabihin po niyan sa inyo sa orientation na bawal ganito, bawal ganyan. Pero, nung umikot po kami ni Ray dito sa stand niya, may mga iilan na rin nagpapagawa na yun dito nga po kasi ang required po is 150 lang yung pinaka wall or pinaka bakod. Pero nung umikot po kami ni Ray dito, meron po mga gawa na sagad po yung kanilang wall. Kumbaga, wala na pong ganito. Simento na po lahat. Kumbaga parang ito pong pinaka-pader natin, diniretso na hanggang dito. So, pwede pala yun. Parang dito po sa kanila, mahigpit. Pero pagdating po sa gusto mong ipagawa, ikaw nang bahala. Tapos, ang pagkakaalam din po ng client ko is yun nga, 150 lang yung sukat, so hindi pwedeng isagad. Tapos, hindi pa pwedeng magpa second floor. So, meron ako nakita dito, mga naka second floor na po yung pinaka extension nila, lalo na yung corner lot, banda doon. Ayun. So, naisip namin ni Ray, paggagawa na mismo dito sa unit, hindi sila mahigpit. Tapos guys, meron lang akong i-share sa inyo kasi may mga unit po dito sa stand niya. Idea, ano lang to parang awareness lang kasi nung gumagawa po ang team dito, alam nyo na sa Lumina, aware po kami sa mga bawal. Kaya ayaw din po namin talagang mag-violate. Dito po is nareklamo po sila ma'am sa developer kasi lumagpas, labas tayo. Hindi man yata umaambon. Pakita ko lang. Maambon ba? Panay po kasi ambon. So guys, i-share ko lang po sa inyo. Sa ganun po kasing wall na yan, half lang kayo ng kapitbahay. So, ito po yung sa amin. So, ang nagreklamo po is dun sa kabilang side ni ma'am. Ang problema po kasi, ang mga bahay, hindi namin nilalahat pero wala po sa hulog. So, kumbaga, dito sa baba, nakapantay ka. Pero pag nag-plastering ka na pataas, mag-iiba na po yung sukat. Parang ganun. So, ito po yun. Pasensya na kumakalat pa. Pero lilinisin naman po namin yan. Ayan guys. Dito nga po pala, sa stand niya, may mga palatandaan dito eh. Ayan. Meron silang mga ganyan, no. May mga pintura. Ito. Maambun. May mga pintura po kung hanggang saan lang. Ayan po. So, dito, ganun din po yung kinamam ko. Na may pintura din po yan. Ayan. So, pasok naman po tayo. So, ito guys. Pasok na ako. Kasi maambon. So, ayun guys. Ang naging problema. Yung mismong unit nang hindi pa po kami nag-extend dito. Wala po sa hulog. Kung nasave ko po yung video, pakita ko po yung hinulugan dyan ni Ray. Yung pader po mismo ng developer. Kasi kung dito pa lang sa baba, nakahati kami. Pero pag nagpataas na po, nagplastering na kami, nagbubong na kami, parang gagano ng konti eh. Gagano ng konti. Pero, pasok pa rin po kami doon sa required na pinakasukat. Actually, sinukat nga po nila rito eh. Yung labas po. Kasi ang mga bahay po dito, pare-pares lang ng sukat. So, dito lang po sa may bukana, mas malaki nga po yung sukat doon tsaka dito sa kabila. Kaya ma'am, medyo lumiit.
So, bali guys, ito, lumabas ako ulit. So, ito pong pader na to, dapat half lang po kayo niyan. Kasi pagdating po dito talaga, wala kasi sa hulog yung bahay. Kaya nung nareklamo po, is pumunta po yung developer, nagsukat, so pasok pa rin naman. So pag ganyan po, kausapin nyo na lang muna si kapitbahay kung ano yung pwedeng pagkasunduan. Kasi sa developer, meron pa po yan allowance. Parang, meron pa silang more or less na tinatawag na pwede nating i-consider. So, kung ganyan po yung sa kapitbahay, na akala nyo is nalamangan kayo, hindi naman po. Ito ka lang kasi yung pader na yan eh. Ito po. So, kailangan po half kayo dyan. Pero, sabi ko nga, parang meron pa rin kaming konting lagpas, pero parang nasa 3 cm lang, napakaliit. Parang kapiranggot lang. So, pag ganyan po, i-consider nyo na lang. Hindi naman talaga siya totally nakuha yung pinaka lote nyo. So, nung nagkasukatan, parang lumit pa nga yung harapan nila, sir. Ayun, di ba? Parang kung magkakaroon ng reklamo, parang si sir pa ang magreklamo, di ba? Kasi wala sa hulog yung bahay. Kahit dito po sa loob, wala sa hulog. Kaya may mga part po kami dito na kahit dinaya, mahalata. Mahalata. So guys, papasukin ko na kayo sa loob. Pasensya na, mayroon pa kami ditong mga gamit pa. Tapos yung ibang mga accessories, ini-install na rin ni Ray. Ayan. So ito naman po, pinasukan na siya ng maglilinis. Nilabas na po namin lahat ng mga iba pang mga accessories. Ayan. Ito po yung door closer natin dito sa CR. So, ayan na lang naman. Linis na lang. So guys, ito yung kwentuhan ko pa kayo kasi maraming nagko-comment sa page namin. Sa orientation maraming bawal. Bawal sarahan, bawal tibagin yung ating lababo. Basta may mga bawal. During nung nag-i-start kami dito, sinabihan din kami ng may-ari ng mga bawal. Kaso gusto kasi ng may-ari, since magpapagawa sila, full renovation, gusto nila isang gawaan na lang. Kumbaga, masulit na nila yung paggawa nila kahit gumastos sila ng medyo malaki. Malaki rin talaga ang gastos, hindi biro. Kahit sabi mo malit lang yung extension, malit lang yung harapan, malaki po talaga ang gastos. Kaya doon po sa mga nag-inquire sa akin na 300, 500, sorry po, kulang po yan. Sa materialis pa lang po yan, kulang na. So, ito guys, share ko lang sa inyo. Yung aluminum cabinets nila ma'am, sila po ang nagpa-install niyan. So, kami abang lang, tapos sinukatan po ng installer. Ayan na. Tapos, ito po sa amin, itong bar counter, ayan sa amin yan. Sa bar counter po, 60 by 120 po ginamit dito. Isang buong tiles. Ayan, sakto na po ito. Ganito po yung prepared ng may-ari. Tapos may space pa dito. Sayang nga lang kasi dapat space pa namin sana to. Kasi ang gusto na may-ari lagyan ng shelves. Kaso sagad na pala dito. Ayan, dito na pala yung gas tank. So, ito na lang po yung natirang space. Pinatakpan na lang nila ma'am ng kahoy. Ayan. So, maliit lang yung kitchen, basta nagawa ng maayos. Magandang tingnan eh. So, may mga appliances na, yung ating range hood, yung ating cooktop, lababo. Maliit lang, kasi maliit lang talaga siya. I think nasa 180 lang po ito. Ayan. So, meron tayong lutuan dito, meron tayong hugasan, meron tayong microwave, meron tayong oven, may rep tayo. So, basta nagawa ng maayos, kahit maliit lang po yung space, maganda na rin po siyang tingnan. Elegante na rin. So guys, ito yung ating bathroom. Maliit lang yung bathroom din natin ha. Parang standard din po talaga to na nasa 120, 150 tapos by 180. Pero okay na rin kasi ito yung normal na setup
ng isang bathroom, yung ating lavatory, yung ating toilet bowl, yung ating shower area. So 60-60 lang po yan. So okay naman, nice din naman siya. Ang bathroom po natin, isa sa pinaka-komplikado, at the same time, siya rin po yung pinakamahal. Kasi pagdating parang po dun sa mga fittings, mga accessories, hindi din talaga biro ang ating mga presyohan dyan. Yung toilet bowl, bago rin po yan. Tinanggal yung luma. Ang lavatory natin, bago rin po yan. May heater pang kasama. Naka-PVC rin tayo dito. May exhaust fan din tayo dyan. So, ito pa. Meron din po pala itong aluminum. Ang ganda, diba? So, yung ilalim, natago po yung mga fittings dyan. At the same time, storage na rin po yan. Ang ganda. Di ko ito napansin ngayon lang. So, malawak siya. I think nasa 120, parang 120, 140, parang ganun. Tapos, meron nakadrop lang tayo dito ng mga 2 cm po ata, o 3, para sa shower area natin. Tapos, katulad po na sabi ko sa vlog, yung ginamit po namin pinto dito sa hidden door, yung back door nila dito. Ayan, yung pinto po dito na parang 80 po ata ang sukat nun. Ito po niliitan na lang. So, pwede naman po yun. Basta maayos lang yung preparasyon. Pag pipintura, okay na. Tapos, ang gusto rin nila, ma'am, yung ating hidden door sa bathroom. Naka-fluted panels. Maganda siya. Ayan po. So, ang kulang na lang po dyan, door closer, okay na. Tapos, yung staircase po natin, combination po siya ng TV console. Ayan. Tsaka po ng storage. So, nagamit pa rin po yung pinakailalim ng hagdan. Actually, kasya ako dito. Ayan, o. O, diba? Let's say, meron kang Christmas tree, diba? Ayaw mo na siyang baklasin na naman. Pwede mo na siyang ipasok dito ng buo. Diba? Parang kasya eh. So, ito guys, meron din tayong mga fluted panels dito na mga pan-design. Sa TV console, meron din po yan. Hindi pa lang na nilagay ni Ray kasi nga magpipintura pa. Ayan. So, dito yung TV console ni Sir. May mga nakaabang tayong wirings dyan. Si Ray, nag-i-install na po ng mga ibang accessories. Ayan. Yung mga lock set, yung door stopper, yung sa likod. Ayan po. So, andito na rin yung sofa set nila, ma'am. So, ito po ang linis namin umpisa sa taas. At saka ang kagandahan din po ngayon, palaging umuulan, panay ang ulan. So, akyat lang ako dito. Ang staircase po natin, tiles lang po ito na 20 by 100. Ito lang po yun, oh. Ito lang po yung 20. Tapos nagdagdag po dito. Siguro mga 6 yan, naging 26. O 27. Kaya lumapad po yung ating steps. Pakita ko lang yung paa ko. Kung yung existing po, hanggang ganyan lang po yung paa natin. Ayan. Since sinobrahan po namin siya, ayan o. Pasok ako dito. Diba? Napalapad po namin yung steps. At the same time, hindi ka mahihirapang umakyat, hindi ka maiilang. Ayan po. Ang ganda. Nagandaan ako dito sa napili ni Ma'am na tiles. Kasi parang kahoy. Parang kahoy. Tapos ang pintura natin sa labas ng kwarto, pababa na sa baba. Bridal white po ito. Tapos kung mapapansin nyo yung staircase natin sa Estanya, binago po namin to. Pinabago ni Sir. Kaya ganyan na po yung naging itsura niya. Square bar po yung dati. Pinapalitan ni Sir ng tubular. Ayan. So, dito po sa taas, napansin nyo may panglinis. Ayan o. Gamit ang thinner, gamit yung ano. So, ito guys, sa master bedroom. Ayan po. Kompleto na yung mga accessories dito. Naglilinis na lang po. Yung bintana, nalinisan na. Yung AC, andyan na. Parang tinanggal po muna yung ang tawag dito, yung blinds. Tapos okay na rin po yung ilaw. Pinunasan po yung PVC. Ayan.
So dito, ito na po yata ang sunod na lilinisan. Ayan, may mga alikabok. Sabi ko kasi inyo, lilinisan na namin yan eh. So may nakita lang akong butas doon. Ayan o. So ano ko na lang yan. Papalagyan ko na lang yan ng sealant. So guys, ganun sa amin. Kumuha yung tao ko ng theater. Ayan. Ito yata ang first room na tapos na po ata itong linisan. Tinanggal pala muna yung mga mga blinds. Ayan. So, dito sa second room, ayan po. Yung mga ilaw po pala dito, mga center lights, sila man po ang bumili dito. Sa amin, mga pin lights lang po yun sa amin. Tricolor po yan. Kung gusto nyo pong bumili ng mga pin lights sa TikTok shop po namin na Ray House Makeover, pwede nyo pong bisitahin. Pindutin nyo lang po yung yellow basket yun. Yun, makakapag-avail na po kayo ng mga paninda ko doon. So, ito po yung ating mga blinds. The rest ng mga gamit nila, pinagdadala na rin po nila dito. So, yun, nakaka-excite lipatan. So, I think mas maganda siguro kung ganito yung nila dito sa may single bed. Kasi pag dito tatama sa may tatama po sa may pinto. So, nalagay na rin po ni Ray yung ating stopper. Ayan. Ayan siya. So, maganda rin po na may door stopper kasi ito po, shareaboard lang po to, yung parang hardiplex. Pag tumatama po kasi yung ganito, lalo na kung may pressure, baka naman po masira, mabitak, diba? Lalo na kung malakas. Ayan, so maganda rin po tayo maglagay ng door stopper. Ayan, yung AC nandito sa baba. Itong AC natin, uurong pa to eh. Nakalimutan kasi ni Sir ibigay yung pinaka dimension ng puwetan. Mahaba pala yung kanilang AC. So, kakalasin na lang po muna yung case doon. So, okay naman na po yung mga outlets natin dyan. Ayan. Di ba nakaka-excite? Nilipat na sila. So, may mga retouch lang mong ginagawa kasi diyan mo makikita yung mga kailangan i-retouch. Ayan no, to. Pag nagdidikitan kasi yan, talagang tatamaan. Ito nga po pala, wood stain daw po ito. So, hindi ko lang ma-explain kasi first time namin magganito. Kaya naman, pero mas maganda yung wood stain. Mag-wood stain ka, is meron ka talagang pang-spray. Kaso wala kaming ganun. Matrabaho po kasi ito, kaya hindi po namin ina-accept yung ganyan. Pero ang ganda po kasi kaya naman palang gawa ng paraan. Kahit paintbrush lang. Ayan. May mga hahaguran na lang siya. So again guys, bridal white tayo dito sa labas mula pababa. Tapos seal gray po ito ng Davis. Mas madali kasi pumili ng mga pintura sa Davis. Tapos ito po sa loob po dito, dalawa naman po ang pintura. Limerick po ito, limerick po ng Davis. Hanapin nyo lang. Tapos bridal white na rin po ito, same lang po dito. Tapos nga po pala, itong ilaw dito sa may hagdan, pag nakapatay po siya dun sa baba, kahit anong pindot po natin dito, hindi po siya iilaw. So, ganun po ang, sa developer na po yan eh. So, ganun lang, pag napansin nyo na ayaw magbukas, baka po nakapatay doon. So, kailangan nyo lang i-on. Ang ganda guys ng ng hagdan, pang mayaman. So ito guys, magkakaroon pa tayo ng final vlog dito. Kahit paano may share ko sa inyo kung magkano inabot, pero hindi naman siya inabot ng 1M. Pero sabi ko nga, hindi rin talaga biro po ang renovation. Kahit sabi mo renovation lang yan, gawa naman na yung bahay, bakit ang mahal naman ng singilan, tsaka pati sa materials, hindi mo talaga biro. Actually, mapagawa ka lang ng ceiling, kisame at 2 kwarto po sa taas kasama wirings. Nasa 45,000 na po ang materials noon. Kasama na po yung mga pinto. Yung mga accessories pa, yung mga tiles pa, mga PVC panels. So, ngayong po panay ang ulan, kung ang kisame po natin
shareable o nakapintura, malamang nagmo-moist na yan. So, hindi po yung kagandaan ng paggamit natin ng PVC panels. Kahit mag-moist po yung PVC panels natin, pupunasan lang po yan. Walang pinturang aangat dyan. Promise. Ayan. Hindi ko pala nasama yung ating yung pina-install din ni ma'am na anong tawag dito? Ang dami kasing kailangan i-share. Nakakalimutan ko na yung mga tawag. French type mirror po. Dito po ata yung kanilang dining. So, contact din po ito ni ma'am. French type po siya. Siguro isang buong salamin po ito. Tapos nilagyan na lang po siya ng ganito, divider. Parang ganyan. Tapos nakasilan siya. So, pag ganito pong mga wood look finish, medyo maharlika rin po talaga siya. Pero syempre, depende po yan sa inyo kung gusto nyong black lang, or white, or ganito. May pagka wood finish. Tapos nga po pala, yung bintana rin po dito sa may baba, pinapalitan din ng may-ari. Gusto niya kasi ito, doon na yung paggawa. Kasi isang paggawaan na lang. So, pinakabitan din niya po yan ng reflective na sliding window. So, goods na goods din siya. Ayan. So, maliit lang ang unit dito sa Stania. Pero, ang nakaka-amaze dito, walang sita-sita. Hindi kami pinupuntahan na, oy, bawal to bakit sumagad kayo? O, bakit yung gate nyo? Inabot nyo na sa patwalk. Walang ganon. Patapos na kami dito, wala kami naging problema. So, kung kukuha po kayo ng bahay na gusto nyo dito lang sa Along Tansa lang, isasuggest ko po sa inyo to dito sa Stania. Medyo mahaba rin yung kanilang front extension. Actually, kasya yung sasakyan dito, pero sagad nga. Ayun, pause na ako. Kaso kailangan mo lang po talagang isagad yung pinaka-gate. Kasya po yung sasakyan dyan. Kasi ang gusto ng may-ari, nandito sa loob yung kanyang sasakyan. Which is tama naman yun para safe din yung sasakyan. At the same time, hindi makaabala rin po sa ibang kapitbahay. So ayan guys, ayun lang po muna yung itsura niyan. Pero magiging malinis na po yan. Ilang days na lang abangan po natin. Ayan, no. Sabi ko nga po sa inyo, ang finishing, medyo maselan. Kaya wag niyo pong madaliin. Kasi, kung ako lang, gusto ko tapos agad para makuha ko na agad yung labor. Kasi walang ganon, walang magic. Kailangan po natin yan hintayin by process hanggang matapos, 'di ba? Kasi kung madali lang magpintura, 'di ba? Pinturahan na namin 'to lahat, kaso hindi pwede. Kailangan patuyuin ng bahagya, tapos pinturahan ulit. So, ganon po. Proseso po ang renovation, hindi po yan basta-basta.